Yes, God bless you po, Beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal tayo po, manalangin, praise God, hallelujah. Dakilit mapagpala naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang Jesus, kaya pinagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa maraming pagkakataong pinagalumbos bawat isa amin. Ngayon pong mapakinggan yung balang salita, ang aming dalangin na Diyos, magsilbit ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Lagi sa aming mga webcast viewers, bigyan mo sa pagkakataon, makapaglingkod sa iyo, buksan mo ka ng puso't isipan, malapang niyo balingkod. Patnubayan mo ko sa pagkakot sa akin ay wala akong magawa. Sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway, lahat ng demonyo at lahat pagkaanilangan. Cast out in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord, praise the dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluhalhati, kadakilaan, tao sa puso, pagkasalamat, ay naupalang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Pasko Kristo. At ako'y babati sa magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, the time prophet of God, at magandang hapon sa buong sambahayan na ating minamahal ginagalang na Pastor. Magandang hapon sa ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Puri na ating dakilan Diyos sa ating pong paksain ngayong hapon na ito'y pamagatan nating paghahanda. Kung nabasa yun nasa nakasulat sa tarpaulin, bibigyan ko kayo ng isang napakagandang alaala, minamahal. Isang araw na ako po'y manggaling sa ibang bansa, sa outstation sa Hong Kong. Dala ko po yung kanilang tithes and offering. At ito po'y pinagkaloob ko sa ating magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanong nating beloved assistant pastor kung magkano. Sinabi ko yung halaga na aking dala. Bagamat sa aeroplano, minamahal ko, bawal yon. Ngunit ay pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Dumarinig ng ating beloved assistant pastor, minamahal ko, yung halaga na aking dala. Ngumiti siya, minamahal. Ang ngiti niya, hindi yung kagalakan niya, hindi po yung halaga ng dala ko. Ang ikinatuwa ng ating beloved assistant pastor na ang makapatiran natin sa ibang bansa ay natutong magkaloob sa gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya ganun din sana tayo minamahal sa mga nag-aanilangan. Alam po natin na ito'y malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ang tingnan mo, yung mga bagay na nasa langit, hindi yung nasa lupa. Sapagkat lahat ng bagay dito sa lupa, iiwanan natin ang mananatili yung ginawa mo para sa langit. Puri natin dakilang Diyos. Kaya basahin natin yung versikulo, minamahal ko. Galacia Kapitulo 6, ang versikulo ay 9. Praise God. Sa mga taga-Galacia, sa talatay 9, ganito po ang pagkasulat. At huwag tayo magapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Amen. So, gumawa na mabuti. Ano po yung minamahal? Sinasabi natin dakilang Diyos, hindi para sa ating sarili, kundi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na ang sabi, ito'y nawawala, nananakaw, mag-ipon ka ng kayamanan para sa langit. Tandaan po natin, bilang sa Kristiyano, minamahal ko, pag nag-ipon ka ng kayamanan para sa langit, yung kayamanan sa lupa, idadagdag na lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, makita po natin, bakit maligaya mga Kristiyano, minamahal ko? Sapagkat natutunan nila na gawin ang lubusang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung po minamahal, pag nagproblema ka sa iyong sarili, problema mo yan. Malaking problema mo yan. Ngunit kung inisip mo, ang para sa gawain natin dakilang Diyos, pagpapalain kang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puri natin dakilang Diyos. Kaya po, tignan po natin, minamahal. Kaya nga sa atin, itinuro yung pagbibigay ng ikaputhandog. Bakit minamahal? Upang malaman ng ating dakilang Diyos kung sinong iniibig mo, ang lupa ba o ang langit. Kaya susunod, minamahal ko, meron tayong topic na kayamanan ba o kaligtasan, minamahal. Maraming umaangkin, nakilala nila ang Diyos.
Ngunit ang sinusunod nila, tradisyon ng tao, turo ng mga tao. Ano po yun? Minamahal ko, tradisyon ng tao. Sapagkat nalaman nila, minamahal ko, nagbigay yung 3 mago, minamahal ko ng regalo para sa ating Panginoon Kristo. Tinuruan na rin ng magulang, minamahal ko na manghingi yung mga bata ng regalo sa mga ninong at ninang. Kaya nga, sabi nga yung may kanta nung araw, minamahal ko, nagtago yung ninang at ninong, minamahal ko sa ibang bansa para hindi mahinga ng regalo. Pero kung totohanan, minamahal ko, tradisyon ito ng tao. Sapagkat kung ito'y pananampalataya, di araw-araw sana may nangihingi. Tradisyon lang. Nako ba niyo minamahal? Tradisyon lang yan ng tao. Kaya sabi nga, pag ikay pinagpala, at nakita mo yung sinasabi mo inaanak, edi pagpalain mo. Pero hindi obligasyon, minamahal ko, nabigyan mo yung tao, minamahal. Sapagkat ang Diyos, kung siya'y nananalangin sa ating pinakamamahal na panahon, pagpapalain din siya ng ating dakilang Diyos. Unang Juan Kapitulo 2, ang versikulo 4, basahin po natin, praise God. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanya mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen. Si mga minamahal, marami na nagsasabi, kilala ko si Lord. Kilala ko si God. Parang kapitbahay lang nila, minamahal. Pero hindi nila alam yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa atin, maraming salamat sapagkat tayo may magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, beloved Evangelist Willis Almeida, the end-time prophet of God, beloved Assistant Pastor Linus Almeida, na nagturo ng laman ng Biblia, wala silang itinago upang ang bawat manampalataya, pagdating ng araw, wala kang may dadahilan na bakit ako naiwan. Sapagkat itinuro nila, minamahal ko, ang pawang para sa langit, minamahal. Hindi sila nag-isip, minamahal ko, na sila'y yayaman. Hindi nila inisip, minamahal ko, na sila'y magpunta sa ibang bansa, minamahal. Manapa ang inisip nila, minamahal ko, yung kalagayan ng mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Pumunta man, minamahal ko, gawain natin, minamahal ko, sa ibang bansa, minamahal ko, karamihan na yung mga manggagawa. So, ano sabi ng ating minamahal, ginagang na pastor? Naroon siya sa kanyang silid, manalangin at mag-ayuno upang ang bawat isa sa atin ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, ano ba ang ginagawa mo ngayon upang maghanda sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos? Oo, naghanap buhay tayo. May negosyo tayo, minamahal. Ngunit tandaan po natin, pag ginawa po nating partner ang ating dakilang Diyos sa ating po mga hanap buhay, isang tiyak na bagay, pasasaganain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangako niya yun, minamahal. Walang anak ng Diyos, minamahal ko, nauwi, minamahal ko, doon sa pagdidildil ng asin. Hindi po, minamahal. Sumasagana sila, minamahal ko. At yung balingkod, minamahal ko, isa po ako, minamahal ko, magtataas ng kamay. Kung tatanungin ako kung ikabay pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, Amen. Bakit, minamahal? For 34 years, naranasan ko yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nalaman ko na ang Diyos kahit hindi nakikita, ipinapakita niya sa kanyang anak ang kanyang biyaya at pagpapala. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal. Basahin nga natin yung Apokalipsis 21:8. Saan ba pupunta yung mga tao, minamahal ko? Pakibasa yun. Apokalipsis 21:8, praise God. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talatay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. So minamahal ko yung mga sinungaling, ang mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakasulat yun sa Biblia, minamahal. Hindi binabasa ng mga nang nagninegosyo sa makapagsisira sila ito sa kanila sa negosyo nila. So, bakit na po natin minamahal? Yung salitang sinungaling hindi pumunta sa langit. Kaya pag tinanong ka, kung ilang edad mo na, huwag mo sasabihin 40 anyos ka kahit na 80 ka na. Sabi mo 80, pero ang pakiramdam ko 40.
Yun po, minamahal. Balik na rin po natin. Hindi yung, ay, 40 lang ako. Ay, hindi po minamahal. Aminin mo sapagkat ikay anak ng Diyos. Sabi nga po, walang sinungaling na pupunta sa langit. Napakasimple lang yun, minamahal. Kaya nga po, yun ang ginagawa kong halimbawa palagi sapagkat may mga tao na ayaw aminin ang kanilang edad. Don't ask bad things. Narinig ko yun eh. Tinanong nung isang gwardiya yung madam, Ma'am, how old are you? Ano sabi ng kwan? Bigla sa tigil, don't ask bad things. Masama pala yung tanungin ng ilan ng tao. Ngunit sabi nga po, ang taong naghahanda, minamahal, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, nakita po natin, minamahal, kung paano binibigyan ng kahalagahan ang pagdalo sa gawain. Sabi nga po, asahan natin na ang katugunan ng lahat ng panalangin ay sa dakilang Diyos lamang nagmumula. At kung ikaw ay naglingkod sa ating pinakamamalapanon ng tapat, isang tiyak na bagay, hindi ka pa nagsasalita, ipinagkakaloob na ng pinakamamalapanon sapagkat ang Diyos ay nagagalak doon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi nga po, maghanda ka. Ngayong panahon na ito, minamahal, ang mga tao hindi na nila alam kung ano nangyayari. Di ba? Hindi nila alam kung ano nangyayari, minamahal. Ngunit sa atin, alam po natin, minamahal ko, ang pangyayari, na ito yung mga huling araw, minamahal, magkakaroon ng tagutom, mga pestilences, sabi, minamahal ko, bansa laban sa bansa. Nangyari na lahat ngayon sa ating kapanahonan, minamahal. Ano pa nga ba, minamahal ko? Hindi ba sinabi sa Biblia, magsusugong ating dakilang Diyos ng kanyang banal na propeta, magturo sa atin ng kalaman at karunungan. Nangyari yun, minamahal, kaya habang narito ka, makinig ka ng mainam. Makinig ka ng mainam sapagkat yung sinasabi niya balingkod, minamahal ko, hindi mo pwedeng bigyan ng pagdadakila ang Diyos. Ang Diyos ay dakila. Yun ang tama, ang Diyos ay dakila. Kaya nga po, kapurihan, pagkakasalamat, kadakilaan ay tanging sa ating Diyos lamang. Hindi ko sasabihin, dadakilain ko ang Diyos. Mali ka ron. Mali ka. Ulitin ko ang Diyos ay dakila. Makinig kayo na mainam, minamahal. Sapagkat ito hindi lalabas sa akin labi kung hindi kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag tayong kumain naman ako, magbasa tayo ng diksyonaryo ng Tagalog kung may pagdadakila. Kung meron, ibigay niyo ipakita niyo sa akin, I will give you 10,000 agad-agad. Sabi niyo, 10,000 na. Kahit ngayon, maghanap kayo ng diksyonaryo ng Tagalog, pagdadakila kung meron nun. O yung variation, ang katotohanan, kadakilaan, meron dun, minamahal. At yun ang inaangking ko, kadakilaan ng Diyos. Hindi ko pwedeng dakilain ang dakilang Diyos sapagkat dakila na siya. Amen? Kaya po, sabi nga po, habang tayo naghihintay sa pagbabalik natin dakilang Diyos, mag-aral po tayo. Kaya muna tayo mayroong Bible study upang malaman natin, minamahal ko pagdating natin sa langit, na napakasaya pala ang gagawin natin. Lulundag tayo at papalakpak, umaawit tayo sa ating dakilang Diyos sapagkat yun ang gagawin mo. Yun ang gagawin mo, minamahal kapatid. Kaya nga sabi nga po, minamahal ko, huwag mong sayangin ang oras na narito ka na wala kang ginagawa. Baka natutulog ka pa. Ang lakas ng pulse na ito, tulog ka. Wow! Pahiran naman ang tengang yan. Kasi, sabi nga kumisan, pagka preaching time, tulog muna. Nasa yan, see you in heaven. Di ba? See you in heaven. Puro natin dakilang Diyos. So, ang sabi minamahal ko, samantalahin natin ng panahon. Habang libre tayo, o may nakita nga ako mga baby kanina. Habang tayo, minamahal ko, hindi nakikita na nag-check na pulis sa mga checkpoint. Naalala ko yung isang kapatid namin ako'y baguhan, minamahal ko. Na-hold up yung minibus na sinasakay nila magmula bayan hanggang Santa Cruz. Inaabot niya yung pitaka niya doon para hindi na siya maistorbo. Inaabot niya yung pitaka niya. Ano sabi nung may bumulong sa kanya? Anak, huwag mo na ibigay. Hindi ka nakikita. Isipin po natin, minamahal kung gano'ng kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos sa banal na misteryo ito. Pag ikay matapat na Kristiyano, mararanasan mo yan. Walang imposible sa Diyos sapagkat ang Diyos, alam niya lahat ang nangyayari. Nasa programa niya yan, minamahal. Pag ipinakita mo ang pananampalataya sa tiyak na bagay,
pagpapalaing kalubusan ng ating pinakamamala panahon. Samantalahin ang panahon. Efeso 5:16, praise God. Sa mga taga-Epeso, 5 talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Na inyong samantalain ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. So makita po natin, minamahal, ang mga araw. Sinabi lang yung araw yung minamahal ko, pero ang tao ang masasama ngayon. Kaya kang ibenta! Mamatay ka! Kaya kang ibenta ng tao, kapwa mo tao. Ngunit ang Diyos, dahil mahal ka, puprotektahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin nila ang masama sa anak ng Diyos. Sila ang tatanggap noon, minamahal. Bakit minamahal? If you have the Spirit of God living in you, pag ang banal na Espiritu na ating dakilang Diyos ay namumuhay sa iyo, hindi ka iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipapakita niya sa kanila na mali ang kanilang punong tinahulan. Nakita po natin yung minamahal. Kaya nga po, sa nangyari, gagawa sila ng ibang paraan, minamahal. Kung maniwala kayo, minamahal ko, habang ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, habang ikaw ay narito, habang ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ulitin ko, papatnubayan ka ng ating dakilang Diyos. Ha? Sabi nga po, wala makapangyari sa anak ng Diyos, minamahal ko. Ang mga pinili ay may katalinuhan, katatagan, pamumuhay na espiritual. So matatag ang Kristiyano, minamahal ko. Walang Kristiyano, minamahal ko, na nagre-reklamo. Kung minsan meron. Pero matatag sila, minamahal. Alam nila, sabi nga po, naalala ko sabi ng ating magulang sa atin na panahon, nung nag-umpisa sila, minamahal ko, kung walang pagkain, mag-ayuno. Pinahintulot ng ating dakilang Diyos yun. At yung kanilang ginawa, minamahal. Ngayon, minamahal. Kaya sabi nga po, kung may kakayanan ka na magkaloob sa gawain ng ating dakilang Diyos, gawin mo yan sapagkat lahat ng inipon mo, iiwanan mo. Tandaan po natin yan, minamahal. Ngunit pag ito ay ginamit mo sa gawain ng ating dakilang Diyos, hindi ka nang hinayang, isang tiyak na bagay, dadalhin ka ng Diyos sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, maghandaan po tayo, minamahal, sa lahat ng mangyayari, minamahal ko, kinakailangan ngayon, ang Kristiyano ay hindi pa tulog-tulog. Ang Kristiyano hindi pa absent. Gumising ka. Tandaan mo yung ginagawa nila sapagkat lahat ng gagawin nila pagdating ng oras, ikaw ang target. Ikaw na anak ng Diyos. Baka sumama ka rin sa kanila. Tandaan po natin yung minamahal. Ang pinakahuli nilang kalaban, ang anak ng Diyos. At kung ikaw ay alanganin, isang tiyak na bagay, babay. Sa kanila ka. Pero sabi ang Kristiyano, pag ang isang Kristiyano ay matatag, minamahal ko, at naghahanda sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, okay, kunin niyo ang buhay ko, sapagkat pagpikit ko sa lupa, doon ako sa langit. Gagawin ba nila yung minamahal? Hindi nila magagawa. Sapagat ang tao tumatapang pag ang kaharap niya ay duwag. Ngunit pag ang kaharap niya ay matapang, isang tiyak na bagay. Ano tawag doon yan? Yung buntot nun. Mababahag yung buntot nun. Isipin mo natin. At ganoon na kailangan na Kristiyano, minamahal. Maging matapang na Kristiyano. Anak ako ng Diyos. Anak ako na makapangyarihan sa lahat. Kung gusto mong kunin ang buhay ko, kunin mo. Pero isang tiyak na bagay, mauubos ang pamilya mo. Nakapagsabi na ba kayo ng gano'n, minamahal? Mauubos ang pamilya. Isipin mo, isa ka lang nakukunin na ating dakilis sa langit, sila itatamulan sa impyerno. Gano'n po, minamahal. Kaya nga po, ang isang Kristiyano, maging matapang ka. Bagawa tayo kuminsan, minamahal ko, nagkakasiyahan. Sa aming mga preacher, minamahal ko, nagkakatawang kami. Yung abal lingkod, minamahal ko, talagang meron akong may pangiliti ako sa daliri, minamahal. Ngunit sabi nga, pagdating sa ganito, pagdating sa salita ng ating dakilang Diyos, ang katapangan, ipakita mo, minamahal, sapagkat walang papalit
na salita ng ating dakilang Diyos na ipinangangaral ng ating magulang sa ating mga Panginoon, kundi sa gawain ng ating dakilang Diyos, nagawa natin lahat ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at gagawin hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang sabi, minamahal ko, ang Diyos ay maghihiganti, minamahal ko sa mga tao. Ay yung mga pakaang-kaang, yung ay dumalo, yung mga 10 taon, saka babalik. Kaya sabi, di ako pupunta dyan kasi tanda minamahal ko, babalik yan. Sabi ko sa iyo, pag babalik sila at aagawin pa yung inuupuan mo ngayon. Diyan ako nakaupo dati. Baguhan ka na ngayon, isasama ka namin sa bautismo ng uli. Baka ibang espiritu na nasa iyo. Maging mawais po tayo minamahal. Sabi ko, kung iniingatan natin yung salapi sa ating bulsa, lalong higit na ingatan natin ang ating kaligtasan. Sapagkat sabi nga po, Diyos ang nagbayad nito. Siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo. Ang sabi niya, sundin lang natin ang kanyang kalooban. Basahin natin minamahal ko ikalawang Tesalonica 1:8, praise God. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Na maghiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So maliwanag, minamahal. Pag hindi mo kilala ang Diyos, maghihiganti siya sa iyo. At kung hindi mo sinunod ang Ebanghelyo ng kaligtasan na nakasulat sa Biblia, isang tiyak na bagay, mapapahabak ka. Kaya sabi nga, gising Kristiyano, mamuhay ka katulad ng inaasahan sa iyo ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka bingi, hindi ka bulag, hindi ka pilay, malakas ka. Gawin mo yung nararapat mong gawin, isang tiyak na bagay, malulugod sa iyo ang pinakamamahal na Panginoon. Ulitin ko, at bibiyayaan ka na napakarami ng ating dakilang Diyos. Basahin natin, minamahal ko, yung pong Hebreo Kapitulo 10, versikulo 38. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Sumakita natin, yung matuwid lamang ang nabubuhay sa pananampalataya, hindi relihiyon! Pananampalataya. Hindi tradisyon. Pananampalataya. So nakita po natin, minamahal. Ulitin ko. Tradisyon yung mano po ninong mamamasko po. Yung aking manugang, birthday niya ngayon, linggo. Ano bati ko sa kanya? Merry Christmas. Bakit? Hindi ba Pasko at bagong taon masaya? Katulad din na happy birthday? O so, Merry Christmas. Kapangalakan ng Panginoon Kristo. Hindi po kumabati nito yung... Kaya sabi nga sa akin noong araw, wala raw Pasko sa akin. Bakit? Happy birthday ang Pasko. Ang bati ko pagka Pasko, happy birthday. Hindi ba masaya? Pero po minamahal. Huwag tayo mag-expect na masyadong yung baluhong buhay ngayon. Tandaan po natin, pabalik ng ating dakilang Diyos. Kung sabi nga po, katulad ngayon, maraming salamat sa ating dakilang Diyos, maraming nag-aayuno. Bakit minamahal? Napwersa ba kayo? Dahil kailangan? O kinakailangan mag-ayuno kayo sapagkat kailangan ang Kristiyano yung nag-aayuno? Hindi ba? Kasi requirements. It is your fault. Kasalanan mo yun, requirements pala eh. Bakit ka sumunod? Kasi kailangan. O pinagkakailangan pala, hindi ka na tumibo. Fasting po ako. Period. Ganun ang wise, minamahal. Ganun ang wise sa Kristiyano. Walang murmuring, walang problema. Pag ganawa mo, pag nag-ayuno ka, ito'y para sa'yo. Di ba? Meron ba nag-ayuno, minamahal ko ng matuwid, maayos, tapos makita mo, bagsak ang buhay? Hindi po, minamahal. Pag ginawa mo ito ng taos sa puso, maligaya ka sapagkat kinakailangan ang Kristiyano mamuhay espiritual. Makikita mo, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. So, huling versikulo, minamahal. Ano sabi, minamahal ko? Basahin natin yung huling versikulo, minamahal, sa Ecclesiastes
12, 13, 14. Praise God. Maganda po ating mga awit, ang ating po manunugtog. Praise God. Dito po sa Ecclesiastes 12, talatay 13 at 14, ganito po ang pagkasulat. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Nakita po natin, minamahal ko, dadalhin ng ating dakilang Diyos sa lahat ng bagay na ginawa natin sa kahatulan. Doon sa unang versikulo, minamahal ko sinundan, mananatili ang matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. So isipin po natin, minamahal. Ngayon na tinuruan tayo ng ating beloved sa Pastor Lina C. Almeida. Nanatili yun, minamahal. Yung sabi nga, naging pagkain nila ang salita ng ating dakilang Diyos. At ang pinakamamalapan nun, hindi po nagpabaya sa kanyang mga anak. Ulitin ko, minamahal ko, itong bahay-sambahan na ito, hindi lamang isang taon nagplano, minamahal. Lahat tayo noon, nung araw pa. 2003, minamahal ko, nung tayo na sinihan. Inisip natin, minamahal ko, na gumawa ng bahay-sambahan. Ano kung bumalik ang Diyos bukas? Ano kung ang Diyos ay bumalik mamayang gabi? Meron tayong sasabihin, pinakamamala pa noon, alam mo, naging kabalikat ako sa paggawa ng chapel. Hindi kaya malulugod ang Diyos? Mapalakpakan ba natin ang pinakamamala pa noon? Yung salita kasing panghihinayang, salita yan ng salibutan. Sapagkat sa agawan natin dakilang Diyos, kung ikay handa na nabalikan ng pinakamamala pa noon, lahat ng bagay kaya mong iwanan. Tandaan niyo naman, kaya mong iwanan lahat. Kaya sinasabi niya balingkod, wala akong akin sa daigdig na ito. Pawang pahiram lang. At kung kinuha na may-ari ang hiniram ko, sa kanya na yun, wala na akong magagawa. Ganoon sana ang kaisipan ng bawat Kristiyano. Na ang mahalaga sa kanila, ang turo at aral ng magulang sa ating pinakamahal na panahon, sapagat ito'y kanilang ipinanalangin, minamahal ko, bago buksan ang kanyang labi, upang ang bawat isa ay makinabang sa salitang, ako'y Kristiyano. Tandaan niyo, minamahal, walang salita ang ating dakilang Diyos na nagkabisala, sabi sa Tagalog, minamahal, o salitang malalim ng Nueva Ecija. Pawang lahat ay nangyari. Kaya nga, maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. Narinig ko yung patuto kanina, minamahal ko. Ang kaya mga classmate, minamahal, magre-review. Siya hindi na. Pumasa ba? Opo, bakit? Ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga anak na mabuti. Kaya makikita po natin, minamahal ko, ang katalinuhan hindi galing dito. Ang katalinuhan galing sa itaas. Kaya handa ka na ba? Umawi tayo sa ating dakilang Diyos. Inaanyayahan ko yung mga baguhan na sila lumapit dito sa harapan. Minamahal ko. Hindi po tanggapin ang pinakamamala pa noon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nila, kay ganda raw ng langit, mga mansyon ay naroon, lansangan ay gito. Isang araw, iwanan mo ang lugar na ito. Ang bulaklak doon ay di Ang daigdig. kumukuha. Isang araw, tatalikuran mo kasaganan ng buhay. Ay walang wakas. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, dadalikan niya sa langit. Wala nang kahirap. Pangako ng ating pinakamama ng Panginoon, dadalikan sa buhay ng maranggan. Ano mahalaga? Ay mapapara. Ay matalinuhan? Kaya Ang langit, ngayon handa na ating dakilang Diyos. lumalangin Yung mga tao kasi minamahal. sa Panginoon. Na iniisip nila. Ito'y ang aking hiling. Pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan,
Pagkapiling Hindi sila nakikinig. Jesus ay sapat na sa At sinusunod nila yung kanilang kalooban. Mabubuhay ako na matagal. Pagdating, mga kalimitan, pagpitang ng lupa, magiging lindol, isang na bagay, tatawag ka sa Diyos mo. Sino Diyos ang tutulong sa'yo? Panginoon, at pagkapiling natin siya kailan pa ba? Sa piling ay may buhay na walang hanggan. Patuloy na aasahan sa paglilingkod, ako ay hindi manghihina. Sapat na sa akin ang malaman. May langit pala doon na naghihintay. Ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Pagsasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya, kailan pa ba? Pagkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang pagkapiling natin siya, kailan pa ba? At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Sabi nila, kinganda raw ng langit. Hallelujah. Purihin ka, mahal na purihin. Mga Hallelujah, hallelujah. ay naroon, Hallelujah. saan ay ginto. Ang bulag doon ay di kumukupas. Kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan. Pagdurusa at hipis ay mababaran. Kaya ngayon ako'y dumadangin. Sa Panginoon ito aking hiling. Ang pagkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya, kailan pa ba? Magkapiling ka, Jesus, ay sapat ka sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan pa ba? At sa piling ay may buhay na walang hanggan. At sa piling ay may buhay na walang Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tunay ang
pangako ng ating dakilang Diyos. Totoo ang langit, mga minamahal. Totoo na tayo dadalhin ng ating dakilang Diyos sa kanyang piling. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya sa mga baguhan na rito na lumapit sa harapan, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang buong daigdig, lahat ng bagay dito sa mundo. Subalit yung ating kaluluwa itatapon doon sa naglalagablab na apoy na imperno. Baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan dito sa mundong ito, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal, na makamtan isang tao upang siya po ay magkaroon ng katiyakan. May 4 na reglamentong kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una po, mga minamahal, ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagganti sa mga sa Kanya ay nagsisiyana. Dapat nating maunawaan, mga minamahal, na may nag-iisang Diyos sa langit, na dapat paglingkuran, sambahin sa espiritu at katotohanan, at higit sa lahat, dapat sampalatayanan walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, yan po ay dapat nating talikuran at wag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. Ang pangatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Ang layunin para mapatawad ang lahat ng kanyang mga pagkakasala. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay bautismo sa Espiritu Santo. Yun po ay ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin kanina, habang nagpupuri, umaawit sa ating mahal na Panginoon, ang ilan po ay lumuluha, nanginginig. Yun po ay hindi pagluha ng kalungkutan. Yun po ay pagluha ng kagalakan, tanda na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, itaas nyo ang inyong dalawang kamay. Ipikit nyo ang inyong mga mata o ikuyuko nyo yung mga ulo at sabihin nyo ang mga katagang aking babanggitin. Sabihin nyo, mga minamahal, dakila at mapagpala namin ang masalangit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po ako. Isang taong makasalanan, lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Ang lahat ito ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba po yung dalawang kamay, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at mapagpala namin ang masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat.
Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, yung propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw pong ito, dakilang Diyos. Aming dinadalangin, mahal na pinapanghawakan mo sila, dakilang Diyos, pagkaluban mo. Sila ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na sila ay patuloy makapaglingkod sa iyo hanggang sa mayong maligayang pagbabalik, dakilang Diyos, iligtas mo sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para makumpleto inyong pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Kinakailangan niyo pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon right after the service. Mga minamahal, may bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Huwag po kayong mag-alala sa inyo pong mga kasuotan sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe na inyo pong magamit upang hindi po mabasa niyo inyong mga damit. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Makabalik na po kayo sa inyong kinaupuan. At tayo po tuloy-tuloy na po sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin pong nabalik sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you, beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ngayon ay tutulog sa trono ng biyaya sa ating dakilang Diyos. Kung ikaw Kristiyano na wala ng problema, ipag-pray mo ang katabi mo, ang kamag-anak mo na sila maligtas sa ating dakilang Diyos. Ipag-pray mo na sa ating pong pagsama-sama ay makumpleto natin ang bahay panambahan kahit na bumalik ang Diyos bukas. Ang tinitingnan kasi ng ating dakilang Diyos ay yung katapatan at yung gagamitin mo na pinansyal, isang tsaka na bagay, Diyos mismo ang magkakaloob. Kung ikay may problema, may karamdaman, sumampalataya ka. Katulad ng una, na ang Diyos ay nagpapagaling ng may karamdaman, humihipo sa puso ng tao na sila'y magbago, minamahal. Kaya nga po, ulitin ko, pag ikay may karamdaman, ipatong ang kanang kamay sa iyong ulo at sa panig na may karamdaman ka, sakit sa puso, palalabo ng mata, yung kaliwang kamay. Pag may problema ka sa pamilya, 2 kamay. Ang itaas mo, ihilingin mo sa ating dakilang Diyos na maayos. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, gagawin natin ang lahat ng bagay na kalulugod sa ating dakilang Diyos. Sumampalataya ka. Hindi ka magkakaroon ng relihiyon. Sumampalataya ka sapagkat ang taong nasa relihiyon, sinasabi nilang meron silang pananampalataya. Sasabihin ko, wala. Wala silang pananampalataya. Meron silang relihiyon. Kaya sandaling ito, minamahal, gamitin natin yung ating pananampalataya. Palayasin natin ang mga hadlang sa gagawin natin mabuti sa araw na ito, sa susunod na araw, susunod na bukas, minamahal. Tandaan po natin, anak ng Diyos ang tinutugon ng ating pinakamamalapanon na nasa langit. Manalangin po tayo, minamahal. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon Jesus, pinakamamalapanon sa masadalito. Kayo pinumudul sa tono biyat sa punot panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, dahil kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, forgive our sins, O God. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, nabigyan mo ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay ang aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. The beloved children, and low-grandchildren, great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagawat, minamahal na kapatid sa buong daigdig. Sa mga webcast viewers, ano po kanilang pangangailangan? Batid mo po, Diyos. Alam po namin, hindi po maiksi yung kamay, hindi mo may pagkalubang pangangailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing ng mga anak sa sandali ito. Kayo po ay dumudulog sa tulong biyat, nagsusumama sa iyo, forgive our sins, O God, at sa iyo makapangyarihan ng pangalan namin sinasaway lahat ng demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, devils of deliverance doubts, devils of hindrances, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po ay lulundag tayo ng 3 beses na may pananampalataya. Gawin po natin ito, minamahal ko, hindi po tayo nagbibiro.
Sapagat ang Diyos minamahal, tinitignan niya yung tunay na sumasamba sa Kanya at nananalangin. May katugunan pag ikay lulundag na 3 beses. Kasabay na pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Gawin po natin, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan natin ang tinakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord.